din po ay nag-umpisa ng wala. So, mahirap ang buhay dati na at walang naniniwala. Siyempre, pag wala kang pera, walang maniniwala sa'yo, di ba? Yes. Pag nagkwento ka, parang wala namang kwenta yan, di ba? No? So, ang hirap ng buhay, pero hindi ko alam kung paano mababago. Yun. So, noong 2001 po, una pala, yung asawa ko pala ay seaman. 2001 po nagkasakit siya ng Hep B. So, sa madaling salita, hindi na po siya nakabalik sa trabaho kasi ibang bansa po siya. Ibang bansa ang kanyang trabaho. So, sana yun yung pag-asa ko na mabago ang buhay. Pero hindi po natuloy yun. Talagang sabi nga, dumating ang dagok sa buhay namin 2001 na hindi na po siya tinanggap ulit at hindi na siya nakabalik. So, malaking problema kung paano namin mabubuhay yung pamilya namin. At syempre, problema po paano ko na mapapaaral yung anak ko. Yes. Kasi pangarap ko pa naman yun na makatapos yung mga anak ko maging professional. Talagang sinaga ko ang DXN. So, nung 2001, doon pa ako naka-attend ng seminar sa DXN. Ang habol ko lang kasi doon ay product. Kasi nga sabi ng doktor, walang lunas yung kanyang karamdaman. Kaya umattend pa ako ng seminar kasi gusto ko malaman anong meron sa produkto. Baka ito na yung solusyon. Kasi sabi ng doktor, walang gamot. May gamot na ba ngayon yun? Meron na. Dati wala pong gamot. Kaya talagang bagsak po ang aming mga pangarap. So, umattend po ako March 8, 2001. Na-i-present ko na magandang produkto at marami daw gumaling. Kaya sabi ko, i-try ko kaya. Kasi ang membership lang nun ay mura lang eh. Ang bit-bit ko ay 1,000 lang. Kasi po ay nagtitinda po kami sa palengke. Dati po kaming nakatira sa isang maliit na lugar sa squatter po ng Tondo. Hirap talaga ng buhay nung hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung paano ko matutupad yung pangarap ko. Kasi siyempre lahat ng nanay nangangarap na mapatapos ng pag-aaral yung mga anak. So nawalan nga ako ng pag-asa dahil nagkasakit yung asawa ko. March 8, 2001, matin po ko ng seminar. Nung pagkatapos ko ng orientation, nag-sign up agad ako. Wow. So hindi na po ako nag-isip ng ang galing. bukas na, baka na-scam ako. Hindi ba ako nag-isip? Bakit? Nagpapasalamat ako kasi naintindihan ko kagad. Sabi ko, kasi yung nag-present po ay kumikita po ng mga 150,000, tapos may sasakyan siya. So sabi ko, what if totoo yung sinasabi niya? What if mangyari din sa akin? Yun. Sabi ko, magkano membership nun? Parang 850. Sabi ko, 850 lang naman, isugal ko na. Kaya nung araw na yun, nag-sign up ako. At hindi pa ako kanumbinsi. Nung sponsor ko, bakit ang kwento lang naman niya sa akin kape? Tapos umatin ako ng seminar, hindi naman niya pinibay umatin ng seminar. Ako mismo ang nagpusa. At yung nagkwento sa akin, walang pamasahe. Ako po ang namasahe sa kanya para samahan niya lang ako. Pinabirian ka po pa. Pero good karma naman, di ba? Yes. Ano nangyari sa akin? Yes? So kasi marami po dito, ini-invite mo na, pinakape mo na. Tapos, sintindihan mo ba ang negosyo? Nakailang kape na eh. Nakailang kape na, di ba? Nakailang sarap na kape. Tapos nung kinumusta mo, hindi pa rin niya naiintindihan, di ba? Maraming ganun. Sabi ko nga, mas maganda yung mabilis ka mag-desisyon. So nag-decide ako kagad at binalikan ko ulit. Inaral ko, nakinig ako, at sinundan ko ang sistema. Take note, wala pang katulad namin ngayon na naalalayan ka. Dati walang ganun. Bahala ka, nag-join ka, bahala ka sa buhay mo. Diba? Dati, kasi matatanda po ang apply namin noon. Pero ngayon, naamo ka pa, pinatitimplang ka pa ng kape, diba? Ang libre.
Dati walang ganun. Ha? May nagpupulbo? Pinapatesting ng polvo. Ay, oo. Ay, pinatesting ka. Doon ka nadali. Ayun. Tapos, ano ba nakalimutan ko na tuloy? Iba na talaga pag senior, no? Yun. Ngayon, inintindi ko kasi hindi ko talaga maunawaan. Paano ko ito gagawin? Hindi ko talaga maintindihan. Kasi hindi naman po tinuturo sa school ito, di ba? Yes. Anong tinuturo sa school? Mag-aral ka na mabuti para pag nakatapos ka, magkaroon ka na magandang Trabaho. Hindi naka-mindset yun sa mga Pinoy. Pinapatapos ka ng pag-aaral, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho. Yun ang mindset. Buti na lang, hindi ako nakatapos. Di ba? Siguro ko nakatapos ako, wala ako sa DXN. Empleyado siguro ako, di ba? Yun. At nung inaral ko, naiintindihan ko unti-unti na, pwede mo na akong magkaroon ng bahay dito. Nakatira nga kami sa squatter. At pwede daw mapatapos yung mga anak ko. At ito yung pinaka-nabaliw ako, pwede mag-travel sa ibang bansa. Yun, no? Nang libre. Sabi ko, wow, gusto ko yun. Kasi mahilig ako magbiyahe eh. Gusto ko yun. Kasi ang napupuntahan ko lang dati, Luneta lang. Dito sa DXN, alam niyo ba, anong nangyari sa akin? Yung ginawa ko, syempre mahirap sa umpisa. Pero inaral ko, kailangan lang po natin ditong makinig. Yes. Huwag po tayong sasalungat kasi hindi po magtuturo ng mali yung nag-sponsor sa inyo. Yes. Kasi bakit? Gusto namin kumita kayo. Kasi pag kumita kayo, mayroon din kami, porsyento. Maliit lang. Kasi ang DXN po, parang ano to yung Chinese business na sa dami ng customer, doon po lalaki yung income namin. Yun. At syempre, pag nakita nyo ang marketing plan, aralin nyo po palagi ang marketing plan. Kung nag-member kayo dito, kailangan alam nyo bakit. Yun po ang magdadala sa inyo para pumosisyon kayo. Mayra Naga po, yan po ang unang invite ko noong 2001. Wow. Sa dami ko pong invite noong 2001, mga kumari ko, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, wala po nagtuloy. Isa lang. Yun, no? Diba? So, hindi po ako sumuko. Kasi alam ko, wala naman po akong babalikan. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kasi, kung nakatapos ako ng pag-aaral, kung nahirapan ako noon, pag nahirapan ako sa DXN, syempre, titigil ako. Kasi mag-a-apply na lang ako ng trabaho, madali naman ako matanggap, nakatapos ako, di ba? Eh dahil hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, talagang pinanindigan ko na, wala na akong choice, ito na talaga ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. So naiintindihan ko naman unti-unti hanggang sa dahan-dahan ginagawa ko. Alam niyo ba nung nag-join ako, ayaw ng asawa ko, negative siya. Hindi siya naniniwala sa DXN. Pero nung gumaling siya, naniwala siya sa produkto. At nung mag-10 months ako dito, ang cheque ko noon ay pumalo ng 72,000. Tanda ko yun. 10 months pa lang. Doon pa lang siya nagulat. Pero inintay ko siyang magtanong kung paano mo ginawa. Wala po siyang tanong na gano'n. Basta nakatingin lang siya. Pero yung pala, kumbinsi ko na siya. Kaya, kinabukasan, nakita ko na sa side office na umattend ng seminar. Ay, wow! When nagsakumbinsi, kaya nasabi nga, para ka makakumbinsi ng ibang tao, kailangan nakikita sa inyo yung resulta. Yes! Diba? Pero gigil na gigil ako sa kanya habang nagsasalita siya ng mga negatives kasi hindi siya sumusuporta sa akin. Na, di ba pag nag-invite tayo, pagbago tayo, wala tayong alam, di natin alam paano tayo mangungumbinsi. Pag-uwi, laglag-balikat ako, walang nag-join, di ba? So, hindi mo nga lang siya makwentuhan, pagagalitan ka pa. Yan. Para ka kasiguan. Di ba? Kaya umiiyak na lang ako. Tatanong ako ng kumot, umiiyak ako. Kasi bakit? Yung hindi ka makapagkwento na mailabas mo man lang yung sama ng loob mo, di ba?
Kaya tinitiis ko. Sabi ko balang araw, ipapakita ko sa'yo. Yun na. Kaya alam nyo ba, 2002, nag-start ko akong mag-travel. Wow. Libre. Woo! Pinaspasan ko talaga. Kaya sabi ko nga, pasalamat ako sa asawa ko, ginagalit ako eh, di ba? Pag ginagalit niya ako, lalo ko nakaka-recruit eh. Yun na. Di ba? Pag inaway niya ako, paglabas ko, ang galing ko. Yun na. Gigil ako eh. Visit ka, magaling ako talaga sa'yo, di ba? Ang naka-record. Bad words. Ano, tawag dito, nang gigigil ako sa kanya, lalo naman akong gusto kong gumaling. Gumaling, di ba? So, nung gumaling naman po ang asawa ko, inopera na siyang, pwede ka nang magbiyahe. Kasi magaling ka na. Nung nagpa-check up siya, nag-negative. Wow. Grabe, lumakas yung kanya. Yung walang gamot, Tumaas gumaling. yung kanya, antibody. Oh, wow. Immune system, lumakas. Tumaas. Yung food supplement po natin. RDGL, spirulina, vitamin C. Saka may androgen. Oh, yung limang kape, siyempre, adik sa kape. vitamin C yung Inom ng kape. Rosel. Oh. So, Kompleto yung lima. yes po. So, nung inano na siya, na pwede na siyang bumalik ulit, alam niyo, sabi niya, hindi na po ako babalik. Bakit? Kita na kasi ako. Takot na siyang umalis. Diba? Iwanan niya ako, nag-100,000 na ako noon. Go! 1 year and 4 months, nag-100 plus ako, 140 plus. 1 year and 4 Wow. months. Grabe. Diba? So talagang walang humpay na trabaho. Trabaho Kaya din lang, talaga. yun nga, kailangan talaga ng tibay ng loob at syempre paniniwala mo sa sarili mo na kaya mo. Yes. Maniwala ka lang sa DXN, hindi ka maliligaw, hindi masasayang ang trabaho mo. Pag ginalingan mo, mas malaki ang resulta. Pag pag-cute-cute ka, cute din ang resulta. Diba? Kasi marami dito eh. Punta lang ang punta na sir, uupo, wag kakape, pag-cute, diba? Pagdating ng sahod, cute din. Diba? So kailangan, sabi ko nga, hataw nyo na bang malakas pa kayo? Bakit? Kaya mo mangitim ka, bumangit ka. Kasi pag kumita ka, magpa-scrub ka na. Diba? Babalik ang ganda mo. Yun na. Kapag may pera ka, kotse ka. Yun. Iba ng hair mo. Iba Ah. nag-shampoo ka. Iba nag-shampoo ka. Wow, anong feeling mo? Nagdadrive ka ng sarili mo sa sakyan. Yun na. Diba? Ang saya. Ganon. Ang sarap ditong magtrabaho sa DXN. Bakit? May reward palagi pag masipag ka. I-recognize ka dito. Pinapalakpakan ka. Yes. Diba? So, sabi ko nga ako, dahan-dahan kong ginawa. Dahan-dahan na nakikita ko na may resulta. Sabi ko, yes. Dahan-dahan. Alam nyo ba? Dahan-dahan 1 year, 4 months. 2002, 2003 yata, lumipat ako ng Laguna. Kasi dati, kumuha ng bahay yung asawa ko sa Pag-ibig. Kasi diba, pag namatay ang tawag doon, yung nag-apply ng bahay sa NHA, pag namatay siya, wala nang reward. Oh, diba? Libre na. Hindi na magbabayad. Kaya yun siya, kumuha siya. Na buhay pa naman. So, natulungan ng product ng DXN. Kaya yung nakakuha kami dyan sa San Cristobal sa Laguna, lumipat kami. Pero, hindi pa siya gawa. Sabi ko, ilipat na tayo. Kasi talaga gusto ko na makaalis sa Tondo. Ang hirap doon. Yung laging araw-araw may awa. Yung anak ko nanonood, di ba? Tapos sumasama siya sa mga nagbabasura. Doon sa tinitirhan ni Esco Moreno, doon sila sa bundok ng basura, namamasura, sumasama yung anak ko, nawawala, sumasama siya. Kasi may kayamanan daw doon. Diba? So, yun, nung lumipat kami, wala pa siyang, hindi pa siya gawa, pati kwarto. Sabi ng asawa ko, anong ipapagawa ko doon? Wala ka namang pera? Sabi ko, Atis ko doon, kailangan eh. Tapos wala talagang tulugan. Kasi ako magpapagawa eh. Alam niyo ba wala akong ipon, ang lakas na loob. Pinipilin ako sa sarili ko. Wala akong hawak na pera. Magpapagawa ako. Sabi ko, sabi na kasama ko, away kami kasi nga,
nga, ano daw ang ibabayad ko sa labor? Ipapagawa ko. So, sabi ko, kailangan ko talaga ipagawa. So, alam niyo ba nang ganang tulog? Trabaho ka ng trabaho kasi pagdating na Sabado may papasahurin ako at bibili ako ng materialis. Alam niyo ba na nagawa ko yun? Wow. Nabuo ko yung bahay. Sabi ko, kita mo, di ba? Pag meron ka talagang pinaglalaanan at alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa, mangyayari talaga yun. Yes. Di ba? Paano masama kung magsipag ka, magpapakamatay ka ng trabaho dito? Hindi masama, di ba? Gusto naman ni Lord na maging masaya tayo. May reward si Lord sa atin. Pag nagsipag tayo na ginawa natin para sa kabutihan. Di ba? Doon. Kaya nagulat ako. Yung bahay, hindi ko alam paano ko ginawa, di ba? Yun. Yun.